Magandang gabi bayan! Ngayon po ang ika-412 anibersaryo ng paglilipat o ang translasyon ng Black Nazarene sa simbahan ng Quiapo. At mula kaninang umaga pa, inililibot na po ang mahal na poong Nazareno sa mga pangunahing kalsada na nasasakupan ng simbahan ng Quiapo na kilala rin bilang St. John the Baptist Church o Minor Basilica ng Black Nazarene. At patuloy rin ang oras-oras na misa po dito sa aking likuran sa simbahan ng Quiapo at sa crowd estimate ng pulisya ay nasa mahigit 4 na milyong deboto na ang ngayon ay nasa paligid ng Quiapo. Inaabangan ng mga deboto ang pagbabalik po ng andas ng poong Nazareno dito po sa Quiapo Church. At hindi katulad ng mga nakaraang taon, mas mabilis ngayon ang usad ng andas. Yan po napansin ng ating mga kababayan. Wala rito sa may Quiapo Church, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, sa mga sandaling ito, nasaan na andas ng poong Nazareno? Kabayan, ang andas sa ngayon ay nasa Arlegui na sa tapat ng Edward Street at napansin nga ng marami nating kababayan na di hamak na mas mabilis ang usad ng andas ng itim na Nazareno kung ikukumpara mo noong isang taon dahil ganitong oras noong 2017 ay nasa may palangka pa lang ito approaching Arlegui. Pero di pa man nakakalapit sa vicinity ng Quiapo Church ang andas ng itim na Nazareno, di na magkamayaw ang mga debotong sabik na nag-aantay sa pagbabalik ng puon sa loob ng Quiapo Church. Nanggaling pa sa iba-ibang lugar ang mga deboto pero pinagkaisa sila ng kanilang debosyon sa itim na Nazareno. Kung karamihan ay puting panyo ang iwinawagayway, si Aling Emelita, medical abstract ng kanyang 9 na taong gulang na apong may type 1 diabetes ang ipinapalaspas. Kahapon pa walang tulog si Aling Emelita. 15 oras siyang pumila sa pahalik kahapon at balak pa niyang abangan ang pagbalik ng puon sa simbahan. Lahat ng pagod, handa niyang tiisin. Dinggin lang ng Nazareno ang kanyang dasal. Ang inihiling ko po sa ngayon, sana naman po, yung 5 beses niya na pag-i-insulin sa isang araw, sana naman magkaroon lang po kahit 2 beses. Napakasakit po sa bulsang gastusin para sa apo ko. Si Aling Virginia naman, panata na ang pagpapakain sa mga deboto ng Nazareno bilang pasasalamat. Kaninang hapon, pumalo sa mahigit 2.5 million ang dami ng mga deboto sa loob at labas ng Quiapo Church. Kaya masusing binantaya ng PNP at AFP ang paligid ng Quiapo. May ilang nakalimot sa liquor ban at nakitang tumatagay sa gilid ng kalsada. Binigyan muna sila ng babala at kinumpiska ang kanilang alak. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala, ilang bata rin ang nawala. Pero nakita rin ng mga magulang sa Plaza Miranda PCP. At dahil sa matinding init at siksikan sa simbahan, di na iwasang tumaas ang presyon ng ilang deboto. Ang mga di na kinaya ang init at pagod, hinimatay at isinugod sa mga medical station. Ayon sa Manila Police District, mas maraming deboto ngayong taon. Una nang sinabi ng simbahan na kada taon tumataas ng 5% ang bilang ng mga deboto ng puon. Para kina Aling Emelita at Virginia, dumami man ang mga bagong namamanata. Isa sila sa mga mananatiling tapat sa debosyon sa puon ng itim na Nazareno. Kabayan, 4.55 million ang eksaktong tala ng PNP na bilang ng mga debotong nandito sa paligid ng Quiapo Church. At kani-kanina nga lang ay kakaalis lang ni PNP Chief Ronald De La Rosa, ni NCRPO Director Oscar Albayalde at ni MPD Director Joel Coronel na sinabing so far so good ang nagaganap na traslasyon. Ayon kay NCRPO Director Albayalde, kung magtutuloy-tuloy ang mabilis na usad ng andas ng Nazareno, maaaring makabalik ito sa simbahan ng Quiapo mamayang gabi o di kaya hating gabi. Ganun pa man, mananatili pa rin ang puwersa ng otoridad dito hanggat marami pa ring tao. Mababawasan lang ito kapag nakita nilang kaya nang i-manage ng Station 3 at ng Plaza Miranda PCP ang dami ng mga deboto. Paalala pa rin sa mga kababayan natin, bukas pa ng umaga matatapos ang gun ban at liquor ban dito. Kabayan. Rafi, kung sinasabi mo na nadagdagan ang mga sumasamang deboto at pati na yung mga taong nakapaligid dito, ano ang dahilan kaya at mabilis na gumagalaw ang andas ng mahal na Nazareno?
Kabayan, may ilang factors silang sinasabi kung bakit mas mabilis ang andar ng andas ng Nazareno. Unang-una na rin dyan yung pagiging handa ng mga ihos dahil nga nagkaroon ng mas maayos na sistema at mas na-practice daw nila ito ng maigi. Kaya naging maayos din yung kanilang paghila sa andas. Pangalawa dyan, kabayan, ay yung dating mga replika na nakaposisyon o nakikisabay sa posisyon ng andas ng Itim na Nazareno ay inilipat na o gumilid na sila at doon na umandar sa kabilang bahagi ng kalsada kung kaya't wala nang sagabal sa harapan ng andas at naging tuloy-tuloy nga ang andar nito papunta sa simbahan ng Quiapo, kabayan. Maraming salamat si Rafi Busano mula dito sa may Quiapo Church. Abalaman sa kani-kanilang projects, ipinakita pa rin ni Coco Martin at Angeline Quinto ang kanilang debosyon sa Itim na Nazareno. Laking pasasalamat naman ng fashion designer na si Eddie Badeo sa Poon, ngayong gumaling na siya sa cancer. Nagpapatrol, Jeff Fernando. Mag-aalas 5 ng umaga kanina, dumiretso si Coco Martin sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa Poong Nazareno. Galing siya sa taping ng Ang Probinsyano, pero di pinalampas ang pagkakataong magpasalamat sa natatanggap niyang biyaya. Kilalang deboto si Coco, lalo't hiniling niya noon sa Poon na bigyan siya ng trabaho. Si Angeline Quinto naman, balak makiisa sa traslasyon mamiyang alas 10 pa ng gabi. Bukod sa target na mahawakan ng Poon, pinangahawakan din niya ang ibinigay sa kanyang replika ng kilalang eskultor sa Pampanga na si Joseph Magcalas. Kilala rin si Angeline bilang deboto ng Nazareno, lalo't ito ang kinalakihan niya sa Sampaloc, Maynila. Mas lumalim ang kanyang debosyon nang sagutin ang kanyang hiling na manalo sa Star Power. Paniwala ni Angeline, pinakahuling biyaya ng Nazareno ang paggaling ng kanyang tiyahin na may sakit. Paggaling din sa sakit ang pinagpapasalamat ng veteran designer na si Eddie Badeo, deboto ng Nazareno mula dekada 80, pero pang-4 na taon pa lang niya ngayong sasampa sa andas. Milagro kasi ang turing niya sa paggaling sa sakit na cancer matapos ang ilang taon. Colorectal ako, stage 1 eh. Kung i-imagine mo, paano ka makakapasok? Sa dami ng tao na yon, wala akong sugat, wala akong gasgas, wala akong tama. For 3 consecutive years. Ngayong traslasyon, walang ihilingin si Eddie. Pasasalamat lang na nanumbalik ang kanyang kalusugan. Buhay ka, every day, in every second, in every minute. Malaking blessing na yun eh. Jeff Fernando, ABS-CBN News.